sa salita ng ating dakilang Diyos. Ito'y dadalhin po ng ating beloved preacher, Mario Nabal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Mike. Amen. Praise God. Sa pagkakataong itong mga minamahal, tayo po ay sama-sama munang dumalangin po sa ating mapagpalang Diyos na buhay bago tayo mag-aral ng Kanya pong banal at mapayarihan salita. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilan, mapagpala po namin Ama, Diyos na mapayarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, minsan pamalapay noon sa gabing ito. Tapos puso mo, salamat po ang aming pinahabot sa iyo. Salamat po sa paglangis mo sa bawat ito yung banal gawain, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, patunay na kasama ka namin, malapay noon sa aming pananambahan. Muli sa pagkakataong ito, sama-sama po kami humingi ng paturan sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakamali. Patawad po, malapay noon. Sa pangunang panalangin ng aming mga pastor, nawa sa pag-aaral ng salita, langisan mo't kahabagan na iyong balingkod sa pagkasaga na aking. Wala po akong magagawa. Ikaw pong maglagay ng mga salita sa aking malabi na aking sambitin. Magsilbi nawang pagpapala sa lahat na aking minamahal, inibig ng mga kapatirang narito at timahe ko na may kasamang pag-ibig at kapangyarihang buhat sa iyo. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, sa gabing ito at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng unihat lang kasot in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. The highest praise. Glory, honor, power, and majesty belongs to our loving God, our dearest Jesus Christ, the one true God. Amen. We give the full honor to our beloved parents in the Lord, and we always remember the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida and our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Greetings to all the beloved whole Almeida family. Praise the Lord. To beloved Phil, beloved Rain, maybe Aliyah, praise God, to my beloved co-preacher, to all of you, my beloved brethren, have a blessed midweek service po sa inyo lahat, mga minamahal. Palakpan po muna natin ang ating mapagpalang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At sa gabing ito, mga minamahal mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpapatatag sa pananampalataya ng bawat mananampalataya. Lahat ay magsabi ng amen. Maraming iba't ibang klase ng pananampalataya. Maraming iba't ibang klase ng relihiyon, mga minamahal, na nagsasabing sila rin ay nasa katotohanan, mga minamahal ko mga kapatid. Ngunit sa bawat isa atin, tandaan po natin, mga minamahal ko, kapag ang gawain ay nilalakipan ng iba't ibang klase ng himala na ginagawa ng Diyos, doon natin makikita na ang Diyos ay kasama ng mga mananampalataya sa banal na gawain na kanyang kinalalagyan. Lahat ay magsabi ng amen. Amen. Para po sa ating pag-aaral, mga minamahal, ay bigyan po natin ng tema ang ating pag-aaral, God's power to establish believers in their faith. Sa bawat isa, mga minamahal, kaya nga kapag yung kapangyarihan ng Diyos, yung magpapatatag sa atin, mga minamahal, mapapansin po natin, mga minamahal ko, na yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon ay lalong tumatatag. Lahat ay magsabi ng amen. At sa bagay na ito, mga minamahal ko, sa ating mga naririnig na mga buhay na patotoo, sa mga pangaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon natin na mapapatunayan na tayo po ay nasa buong katotohanan. Lahat ay magsabi ng amen. Para sa unang talata na ating babasahin, ating pumbuksan ang ating mga banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 1 o Kapitulo 16, mga talatang 25 hanggang 27. Kindly po, mga kapatid. From the book of Romans, chapter 16, verses 25 to 27. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. To God only wise, be glory through Jesus Christ forever. Amen. Amen. Ayon sa aklat ng mga taga-Roma, ang kabanata ay 16, ang talata ay 25 hanggang 27. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan
na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ibanghilyo at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay pinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa Kanya ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Diyos ang magpala sa kanyang banal, mga kapatid, salita. Sabi dito ni Apostol Pablo, mga minamahal, at ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay, sabi ng Bible, ayon sa aking ebanghelyo, sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan. Pakinggan niyo po. Ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, matagal na hindi mapaniwalaan ng tao yung himala ng Diyos. Lahat ay magsabi ng Amen. Dahil ang sabi rito, mga minamahal, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ibig sabihin dito, matagal ito na kumbaga ay hindi pa ipinahahayag ng mahal na Panginoon sa mga tao dahil ang mga tao merong kani-kanyang katwiran sa kanilang sarili. Mas marunong pa sila minsan sa Diyos. Lahat may magsabi ng Amen. Ngunit ang sabi dito, mga minamahal ko, dadapat nahayag na ngayon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Paanong nahayag? Sa pamamagitan ng kasulatan ng mga propeta, ayon sa pinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga basa upang magsitalima sa pananampalataya. Yung pala yung naging paraan, mga minamahal, para makita natin yung himala ng mahal na Panginoon dahil kapag ka tumalima ka sa pananampalataya, doon magpapakita ng hiwaga, doon magpapakita ng himala ang mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng Amen. Sa ating mga kababayan, mga kapatid, nakakahabag. Dahil hanggang ngayon, hanggang sa panahong ito, hiwaga pa rin sa kanila ang mga bagay na ginagawa ng mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng Amen. Doon sa bagay na ito, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, sa iisang Diyos na marunong, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa iisang Diyos na marunong, noon ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala, marami tayong Diyos na tinatawagan. Ngunit nung mapansin natin at tayo tawagin ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito, pinangaralan tayo ng ebanghelyo ng katotohanan, lumakip ang kapangyarihan at nagkaroon tayo ng pananampalataya. Yun yung nagpatatag sa atin, mga minamahal. Lahat may magsabi ng Amen. Kaya sabi dito, sa isang Diyos na marunong. Kanino? Sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Lahat may magsabi ng Amen. Sa ating buhay bilang naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal mga kapatid, ang ating paglilingkod, mga minamahal, ay hindi nasasayang. Sabi nga dito sa ating tema, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nagpapatatag sa atin, mga minamahal, bilang mga mananampalataya. Yung kapangyarihan ng Diyos. Lahat may magsabi ng Amen. Katulad ng ating napakinggang patutuo kanina, mga minamahal. Gaano kahalaga yung pagdalo? Lahat may magsabi ng Amen. Dahil sa pagdalo natin, sa pakikinig na salita ng Diyos, doon tayo makapupulot, doon tayo mabubusog sa salita ng mga Panginoon na magsisilbing pananampalataya natin. Amen? Doon tayo tatatag. Katulad ng patutuo ni Beloved Father June, doon sa Cagayan, kay Gete Oro. Amen? Sa kanyang buhay. Siguro, kung wala ka sa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon, ay maaaring kung ano na ang gawin mo sa buhay mo dahil yung kanyang anak namatay. Lahat may magsabi ng Amen. Dahil may pananampalataya na aralan ng tunay na aral sa ministeryo ito, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya sabi niya, mahal na Panginoon, kung yung pagdalo ang naging dahilan para makuhanin mo ang buhay ng anak ko, maglilingkod kami. Dadalo kami lagi, dadalo sa gawain mo. Kaya ang mahal na Panginoon, nakita yung pananampalatayang yun, mga minamahal. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Kanino yun? Sa iisang Diyos na marunong. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos.
Kaya tayo bilang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, di ba naalala niyo po yung ating Bible study, mga minamahal. Mapapansin natin yung wisdom ng ating beloved parents in the Lord. Noon tinanong sila kung tayo ba ay Trinitarian. Pag sinabi kasing oneness, iisa lang talaga yung, yun po yung mga kulto na tinatawag yung oneness. So nung tinanong ang mahal na pastor, oneness ba kayo? Kaya sa atin, ang pagkakaalam ng mga ibang pananampalataya ay kulto tayo. Lahat yung magsabi ng amen. Kaya nung sumagot ang mahal na pastor, Trinitarian din kami. Bakit sinabing Trinitarian ng mahal na pastor? Pakihanda mga beloved brother Jan, wala po dyan, yung 1 Timothy 3:16. Nung tinanong ang mahal na pastor, oneness ba kayo? Kasi pag sinabi mong oneness ka, ang paniniwalaan mo talaga ay isa lang Diyos. Wala na. Hindi na yung wala ng Ama, walang Espiritu, wala. So, ang sabi ng mga pastor, Trinitarian din kami. One God in three manifestations. Amen. Yung iba kasi, one God, Trinitarian in person. Lahat yung magsabi ng Amen. May Diyos Ama, may Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sa atin, yung ating pinananampalatayan ng mga minamahal, kaya sinabi rito, sa iisang Diyos na marunong. Sino yung iisang Diyos na marunong? Yun yung tinutukoy dyan sa 1 Timothy 3:16. Pakibasa po, mga kapatid. Pakinggan niyo po yung sinasabi dyan sa talatang yan, mga minamahal. From 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. Amen. God was manifest in the flesh, justified in spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Amen. Praise the Lord. Ayon po sa aklat ng unang Timoteo, ang kabanata ay 3, ang talata ay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Palakpakan natin ang ating mapagpalang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. God bless you mga kapatid. Kaya nga ang sabi rito, and without controversy, great is the mystery of godliness. Walang pagtatalo. Wala nang pagtatalo. Di ba ang pinagtatalunan kasi mga minamahal, tatlo ang Diyos. May Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pag tinanong mo sa kanila, ano pangalan ng Ama? Hindi po masabi kung ano pangalan ng Ama. Siyempre, pag Ama ka, may pangalan ka. Hindi naman po pwedeng, halimbawa, si Brother Jan, Ama yan. Si Brother Mike, si Kuya Edgar, si Brother Bong, Kuya Boy, lahat ng mga brother dito. Pasensya kayo, baka banggitin ko na lahat. Brother Janber, Brother Ray, Tatay Rico, Beloved Phil. Baka kasi meron ako hindi mabanggit, magtampo eh. Sino pa? May tatay pa ba? May ama pa? Wala na. Si Brother Ramil. Banggitin na natin lahat para baka sabihin, meron tayong paborito eh. Hindi, binanggit ko na po. Hindi nyo narinig, ano? Hindi kayo nakikinig. Di ba? Pag ama, tawag mo sa tatay mo, kay Tatay Rico, ama. May pangalan yan. Hindi naman po pwedeng, pag pumasok kayo sa school, magkakaklase kayo, puro ama pangalan nyo. Pag tinawag kayo ng teacher nyo, ama. Lahat tayo tatayo. Amen? Pag sinabing ama, may pangalan yun. Kaya nga dito sabi ng Biblia, walang pagtatalo. Hindi na dapat pagtalunan. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Bakit? Yaong nahayag sa laman. Amen? Manifest in the flesh. Kaya, yun yung una. Nagmanifest sa flesh. Sino yun? Ang mahal na Panginoon, di ba? Isinilang? Isinilang siya sa sabsaban. Nagmanifest siya sa laman. And then, ang sabi rito, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu. Kaya nung siya po ay pinapaging banal, yun po yung bagay na yung Holy Spirit, mga minamahal. Kaya, kumbaga, nung tandaan nyo, nung siya po ay bautismuhan, bumaba yung kalapati. Yun simbolo ng Holy Spirit. After siyang
mabaptize. Lahat may magsabi ng amen. So, ang sabi rito, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel. Hindi lang mga anghel, maging tayo. Nakita natin ang himala ng mahal na Panginoon. Ipinangaral sa mga bansa. Ibig sabihin, sa lahat, ipinangaral. Sino? Ang mahal na Panginoon Kristo. Sinampalatayanan sa sanlibutan. Sino ang sinampalatayanan sa sanlibutan? Ang mahal na Panginoon Kristo. Iisang Diyos na marunong, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Kaya nung after na siya po ay mapako sa krus, mga minamahal, at nang siya po ay ilibing, after 3 days, di po ba, pumakay sa langit, yan, walang pagtatalo. Kaya kung ito lang yung pagbabatayan ng bawat isa, sabi ng Biblia, wala nang pagtatalo, pero nagtatalo-talo pa. Amen? Salamat sa mahal na Panginoon na buksan yung isipan ng bawat sa atin. Amen? Lahat may magsabi ng amen. Kaya sa ating buhay bilang naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung nagpapatatag sa atin dito sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, laging makikinig ng pangangaral, laging makikinig ng buhay na patotoo. Sayang yung pagpunta natin kung babaliwalain natin. Amen? Amen. Kaya dito pinagpala tayong lubos ng mahal na Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil dito natin nakita, dito natin naranasan yung mga himala na hindi matawaran. Mga himalang hanggang ngayon hiwaga pa rin sa ating mga kababayan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko mga kapatid, ay si Apostol Pablo, hindi niya ikinahihiya yung ebanghelyo na ipangaral. Kung ang mga Kristiyano noon nahiyang ipangaral ang ebanghelyo, maging ang mahal na pastor, kung ikinahiya niya at ikinatakot ipangaral ang ebanghelyo, marahil wala tayo lahat dito. Amen? Hindi ikinahiya ipangaral. Bakit? Yun yung kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya, sa mga maniniwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Basahin natin yung sinasabi ng Roma 1:16 hanggang 18. Kindly po, mga kapatid. From the Epistle of Paul to the Romans, chapter 1, verse 16 to 18. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, Amen. to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. Amen. Amen. Ayon po sa aklat ng mga taga-Roma, ang kabanata ay unang talata ay 16 hanggang 18. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ibanghilyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinisawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. Amen. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Sa ating mga napakinggan talata, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. Hindi niya kinahihiya ipangaral. Bakit? Yun yung kapangyarihan ng Diyos para sa mga makikinig at sasampalataya sa Diyos. Lahat may magsabi ng amen. At ang sabi rito, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, katwiran ng Diyos pala, yung bagay na ginagawa kapag ka ang Kristiyano sumasampalataya palagi sa mahal na Panginoon. Pero kapag ka hindi siya sumasampalataya sa Diyos, yung katwiran niya ang nasusunod. May sarili siyang katwiran. Pero pag katwiran ng Diyos, hindi ka ipapahiya kailanman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan natin yung patotoo na ating beloved Brother John kanina, di ba? Dahil kung katwiran niya ang gagawin niya, kung mawala siya ng pananampalataya, maaari. Although, lahat naman tayo itinakda sa atin na mamatay na minsan. Lahat po darating doon sa ganung bagay. Pero may pananampalataya siya. Nanampalataya siya, sinalin siya mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kung yung pagdalo nagiging dahilan para kunin mo yung anak ko, dadalo na kami, buhayin mo lang anak ko. Amen?
Kaya yung sinabi rito, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Katwiran yun ng Diyos. Lahat may magsabi ng amen. Ang ginagawa natin ay yung katwiran ng mahal na Panginoon. Minsan kasi ang tao, mahilig mga twiran. Gusto niya masunod yung kanyang sarili. Pero pag ang sinunod mo, ang katwiran ng mahal na Panginoon, ano yun? Yung pananampalataya hanggang sa pananampalataya, sabi ng Bible. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa kasamaan ng kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sa atin na sumasampalataya sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, pag naniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, submissive ka sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen? Ginagawa mo yung katwiran ng mahal na Panginoon. Hindi mo sinasawata yung katotohanan, kundi sumusunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kasi sabi rito, ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Kita nyo? Yung puot ng Diyos. Pero ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, dahil sa grace period pa tayo. Kasi binibigyan pa ng mahal na Panginoon ng pagkakataon ng mga tao na magbalik loob sa Kanya. Dahil magsabi ng amen. Para makapanumbalik, para makapagsisi, para makatanggap din ng kaligtasan. Tayo, salamat sa mahal na Panginoon ngayon, napatunayan natin na tayo nasa buong katotohanan. Yung bagay na ating ginagawa ng paglilingkod, yung bagay na ginagawa natin pagsumikap na ito, mga minamahal, mayroong malaking ganti ito galing sa mahal na Panginoon. Amen. Although minsan, mga minamahal, mga kapatid, habang naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, bakit hanggang ngayon may problema ako? Mahal na Panginoon, bakit hanggang ngayon yung karamdaman ko? Masamang karamdaman ko, taglay-taglay ko. Tandaan natin, may magandang plano ang mahal na Panginoon sa atin. Minsan, baka bigla kang pagalingin ng mahal na Panginoon, bigla kang mawala sa paglilingkod sa Diyos. Instant na gumaling, instant din nawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung mga gradual na pinagagaling ng mahal na Panginoon, gradual din na patuloy na humahakbang sa pananampalataya. May paraan ng Diyos. Lahat may magsabi ng amen. Kanya-kanyang paraan na ginagawa ng mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Minsan kasi tayo naman ay sabi, mahal na Panginoon, bakit siya pinagpapala mo? Lahat tayo pagpapalain. Tandaan niyo mga minamahal, pag naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, ang goal natin, buhay na walang hanggan. Wala man tayo sariling tahanan dito. Although yung iba, may mga kanilang tahanan na. Pero ang pinakamaganda rito, lahat tayo, may mansyon na naghihintay sa langit. Yan po yung pakatandaan natin. Lahat yung magsabi ng praise Lord. So, sa ating buhay bilang naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po nasasayang yung ating ginagawang pag-upo diyan. Hindi nasasayang yung ginagawa nating pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon dahil nakikita ng Diyos yung pagsusumikap mo. Nakikita ng mahal na Panginoon yung pagtsatsaga ng bawat isa. Lahat may magsabi ng amen. Sa ating buhay, mga minamahal, ay hindi naman laging tayo, kumbaga, sabi nga nung ano ba yun yung ang buhay parang gulong. Ano ba? Gulong ng palad ba yan? Basta ang buhay, minsan may pagsubok, minsan nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw. Pero tandaan natin palagi, ang anak ng Diyos, laging nasa ibabaw. Amen. Laging nasa ulungan yan. Tandaan po natin palagi yan. Kasi hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat may magsabi ng amen. Sa ganung bagay, mga minamahal, mapapansin natin, yung buhay ni Lazaro. Si Lazaro, although mahirap siya, amen, although talagang nandun siya sa kahirapan, meron pa siyang masamang karamdaman. Meron siyang mga, pasintabi sa kumakain, meron siyang mga sugat. Ikumpara mo sa mayaman. Kung siguro siya ay susuko sa pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid, maaari doon siya sa kapahamakan. Pero, hindi man gumaling yung kanyang mga sugat, mga minamahal, noon dumating yung takdang kamatayan sa bawat isa sa kanila. Yung mayaman at yung si Lazaro, mapansin po natin, si Lazaro dinala sa sinapupunan ni Abraham. Amen? Amen. Doon siya inaliw ng mahal na Panginoon. Bakit? Nagtiis siya, napansin niya at nakita niya na ang Diyos, totoo ang kanyang pangako. Lahat may magsabi ng amen. Siguro sa atin, wala namang dumaranas sa katulad ni Lazaro.
Mas mapalad tayo ngayon mga minamahal dahil yung iba sa atin nakakakain ng 3 beses sa isang araw, mayroon pang merienda, mayroon pang midnight snack, o ano pa, marami. Amen? Malaking bagay. Pinagpala ang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Kaya sa ating buhay, mga minamahal mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, anong sinasabi rito? Sa susunod na talata, mga minamahal ko. From 1 Corinthians chapter 1 verse 21. For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Amen. Amen. Ayan po sa aklat ng unang Korinto, ang kabanata ay 1, ang talata ay 21. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Amen. Amen. Lahat may magsabi ng amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Bakit sinabi na hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa kanyang karunungan? Kasi hindi nagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Hindi nagtitiwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sino yung nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos? Yung mga mayroong pananampalataya. Yung mga pinangaralan na sabi rito sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Marami nagsasabi mga minamahal, hindi naman magagaling mangaral yan, taga Jesus Miracle Crusade. Lahat yung magsabi ng amen. Amen. Mapapansin nyo, mga mangaral sa Jesus Miracle Crusade, lalo na sa Pilipinas, mga dating drug addict, mga dating mga bilanggo, dating mga magnanakaw, ikukumpara mo sa ibang mga pananampalataya na talagang nagtapos ng kanilang pag-aaral. Lahat yung magsabi ng amen. Amen. Pero dahil doon sa bagay na yun, Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa na sumasampalataya sa mahal na Panginoon. Anong susunod na talata, mga minamahal? Pakibasa po mga kapatid. Hosea 4:6, kandi po. From the book of Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Amen. Amen. Ayan po dito sa aklat ng Hosea, ang kabanata ay 4, ang talata ay 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. God bless you mga kapatid. Ang sabi dito, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sa Bible, mga minamahal, sabi nga ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan o ng kaalaman. Pag natakot ka sa Diyos, ibig sabihin, pag takot ka sa Diyos, susundin mo yung kanyang utos. Amen. Ibig sabihin, may kaalaman ka. Ang sabi ng Bible, ang aking bayan ay sira. Bakit? Sa kakulangan ng kaalaman. Kasi hindi sila natatakot gumawa ng kasalanan eh. Amen? Walang habas sa paggawa ng kasalanan ng ginagawa ng mga tao. So, ibig sabihin dito, nasira sa kakulangan ng kaalaman. Kaya ang sabi rito, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Pag sinabing ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, sa Bible, sinasabi doon, pagkatakot sa Panginoon, simula ng karunungan o ng kaalaman. Pagka itinakwil mo yung kaalaman, pag itinakwil mo yung pagkatakot sa Diyos, ang sabi ng Biblia, akin namang itatakwil ka. Bakit? Upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. So, ibig sabihin sa atin, mapalad tayo. Dahil nagkaroon tayo ng pagkatakot sa mahal na Panginoon. Doon tayo nagkaroon ng karunungan. Doon tayo nagkaroon ng pananampalataya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa atin mga minamahal, bilang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon,
Dahil tayo, hindi naman tayo mga pastor, hindi naman mga pastora, mga kapatiran dito, mapapasin nyo kapag nag-share kayo ng Word of God, pagka mayroong mga Bible sharing, mga minamahal, basta wag lang tayo makapagtalo. Lahat may magsabi ng amen. Huwag tayo makikipagdebate. Huwag tayo makikipagpagalingan, mga minamahal. Maraming mas magagaling. Pero yung mga gagaling, ayaw ng mahal na Panginoon yung magagaling eh. Yun ang mga nagmamagaling, inaalis ng Diyos yan. Amen? Ang gusto ng mahal na Panginoon, mapagpakumbaba. Pagka tayo dinidebate, magpatutuo na lang tayo. Doon pa lang, titiklop ang kanilang mga bibig. Bakit? Yung himala, wala sa kanila. Yung mga hiwaga, wala sa kanila. Dito, marami. Dito, hindi mabilang. Lahat yung magsabi ng amen. Yung iba nga, yung kanilang paniniwala, yung kanilang samahan, oras ng himala. Puro oras, walang himala. Tinig ng himala, puro tinig, walang himala. Amen? Pero dito mga minamahal, kulang na kulang tayo. Minsan, bubulungan ka. Mahaba na, Brad. Pakiputol mo na yung patotoo mo, Brad. Minsan, sis, medyo mahaba na po. Marami po susunod. Oh, kulang na kulang tayo sa oras. Pero punong-puno ng himala. Bakit? Nagkaroon ng takot sa Diyos eh. Nagkaroon ng kaalaman. Nanampalataya sa mahal na Panginoon. Noon, hindi tayo nananampalataya sa Diyos eh. Kaya noon natakot tayo sa mahal na Panginoon, sinunod natin ang utos ng Diyos. From faith to faith, sabi ng Biblia. Yun yung katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Panginoon, ang katwiran ng Diyos, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya doon tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng amen. Kaya sa bawat isa ating mga minamahal, hindi kalugihan kapag ka naglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng amen. Ano sabi ng susunod na talata, mga minamahal? Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga taga-Roma pa rin. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Romans, chapter 1, verses 21 to 25. Because that, when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and to four-footed beasts, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Amen. Praise the Lord. For this cause, God gave them up unto vile affections, for even their women did change their natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was met. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng mga taga-Roma, ang kabanata ay unang talata ay 21 hanggang 25. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatawid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri, magpakailanman siya nawa. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Ang sabi ng ating napakinggan talata, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niliwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Lahat ay magsabi ng amen.
sa mga Kristiyano na tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pagdating pa lamang dito sa gawain ng mahal na Panginoon, pagpasok pa lang sa bahay-sambahan, itataas niya yung kanyang kamay. Pasasalamatan ng Diyos dahil nakarating siya ng maluwalhati sa lugar na kanyang pananambahan. Pero ang mga tao, mga minamahal, kahit kilala nila ang Diyos, hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man. Lahat ay magsabi ng amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, mapalad tayo dahil nakilala natin ang tunay at buhay na Diyos. Ang nag-iisang Diyos na marunong, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya sabi rito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Amen. Lahat ay magsabi ng amen. Na siyang pinupuri magpakailanman. Sa ating buhay, ang pinupuri natin lagi, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri tayo, umaawit tayo, pangalan ng mahal na Panginoon. Nag-iisang Diyos na tunay, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng awitin, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Lahat may magsabi ng amen. Walang katulad na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo awit sa mahal na Panginoon. God bless you, mga beloved Bible readers. Lahat tayo sama-sama tumayo. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang isang Diyos na tunay, ang Diyos na marunong, mga minamahal kong mga kapatid. Hallelujah. Sa ating buhay, bilang naglilingkod sa Diyos, lagi nating pinupuri ang mahal na Panginoon. Amen. Pagdating pa lamang sa gawain ng mahal na Panginoon, itinataas natin ang ating mga kamay, pinasasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Pagdating sa ating matahanan, nakarating tayo ng maluwalhati, pinasasalamatan natin lagi ang mahal na Panginoon. Kaya ang Diyos lugod na lugod sa kanyang mga anak. Sa ating buhay na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nasasayang yung ating mga ginagawang ito. Darating ang oras at pagkakataon, ang mga hinihiling natin sa Kanya, ipagkakaloob ng mahal na Panginoon. Huwag lamang tayo magsawang magpasalamat. Huwag lamang tayo magsawang magpuri. Magluwalhati sa mahal na Panginoon. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa para sa amin. Wala kami maiganti sa iyo, dakilang Diyos, sa lahat ng mga kabutihan mo na ginagawa at gagawin pa sa amin. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Amen, hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Amen. Patuloy tayo magpuri, mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise God. Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Praise God. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah. Kadakilaan mo. Yes, Lord God. Hallelujah. Mga minamahal kong mga kapatid, bilang mga mananampalataya na nakakilala sa mahal na Panginoon, pinupuri natin ang ating dakilang Diyos dahil sa kanyang kapanalan. Pinupuri natin siya dahil sa kanyang kapangyarihan.
Pinupuri natin ang ating mapagpalang Diyos dahil sa kanyang kamatahamang-hama gawa na ginawa sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Sigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming sigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Sa bawat sa atin, mga minamahal kong mga kapatid,